umaga po sa ating lahat ulit mga kapatid. Narinig po natin dito sa Ebanghelyo, kapag dumating na ang Panginoon Jesus at ang kanyang mga kasama, mga alagad, nandyan sa lugar ng Cesarea ng Filipos. Tanong ni Lord sa kanila, ano ba ang latest na balita? Ano ba ang mga chismis tungkol sa akin? That is why tanong niya, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Sinabi nila ang sagot, kayo daw ang San Juan Bautista, kayo po ang Elias, kayo po si Jeremias, o kayo po isa sa mga propeta. Dahil sa mali na sagot, tanong ni Lord sa kanyang mga alagad, ano sabi ninyo, sino ako? Nandyan si Simon, sinabi ni Simon, kayo po si Kristo. Pagkatapos mga kapatid, sinabi ng Panginoon sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Lahat tayo mga kapatid, familiar po tayo tungkol sa susi. Di ba no? May susi nandyan sa bulsa ninyo siguro. Susi ng bahay. Di ba no? Susi ng sasakyan. Susi ng aparador. Lahat tayo mga kapatid, familiar po tayo tungkol sa mga susi. Tanong ng isa, what are the keys that will open banana? Ano ang susi mabuksan ang banana? Sirit, manggis. Keys that will open banana. Manggis. Anyhow, joke lang ako. So mga kapatid, ito po, ano ba itong susi mga kapatid? Binigay ba ng Panginoon eksaktong susi kay si Pedro? Sinabi lang niya, itong susi mga kapatid, parang simbolo. Simbolo ng ano? Una mga kapatid, tanda ng tiwala ng Panginoon. Trust mga kapatid. Binigay ng Panginoon sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Narinig din natin unang pagbasa mga kapatid. Sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, ibibigay ko sa kanya ang susi ng siyudad ng Jerusalem. Ito mga kapatid, bakit enrest tayo, isang tao ang ating susi? Siyempre, nagtiwala po tayo sa kanya. Ito mga kapatid, ito po, sinabi ng Panginoon sa atin lahat. Pero mayroon tayo itong trust issue. Di ba na po? Sana wag na sana itong Panginoon na may trust issue sa atin. Kapag once break tayo itong trust mga kapatid, mahirap, di ba no? Mahirap balikan itong trust. Halimbawa, bigay ninyo sa isang tao ang susi ng bahay. Then kapag wala kayo diyan, pumasok siya. Siyempre sa kanya ng susi, di ba no? Pumasok siya. Ano ang ginagawa niya diyan? Ano-anong kinuha niya doon? Mga kapatid, siyempre, you will never ever entrust the key of the house to that person. Dahil wala na ang trust na po. Ito rin sabihin ng Panginoon, tayo mga kapatid, binigay siya sa atin. Ang susi ng ating buhay. Susi ng buhay ng ibang tao. Pero ito nangyari sa atin. Pangalawa na bagay mga kapatid, ang susi ay tanda ng autoridad. Authority, kapangyarihan. Minsan nangyari sa atin, tayo mga kapatid, abuso po tayo ang ating authority. Narinig po natin unang pagbasa, di ba no po, no? Sinabi ni Propeta Isaiah, ang Panginoon Yahweh kay si Shebna, ang dating katiwalaan niya, di ba no? Sinabi niya, alisin kita
ng iyong katungkulan, palalayasin kita, sinabi niya. Bakit ganun mga kapatid? Dahil itong Sobnyang or Shebna, he abused his authority. That is why sabihin ng Panginoon, minsan mga kapatid, lahat tayo, we abuse our authority. Ito ngayon, sabihin ng Panginoon, upang maintindihan natin, di ba na po? Ito pala, ibig sabihin, ang susi, ang kanyang tiwala sa atin, ang sabihin niya, itong tanda niya ito tanda ng authority sa buhay mo. Dahil noon sinabi natin, di ba no? Noon sa kasal ninyo, sa hirap at ginhawa, karamdaman at kalusugan, pag-ikahos at kasaganaan, hanggang sa wakas ng ating buhay, alagaan ko itong susi. Itong susi ng tiwala, itong susi ng authority, pero minsan nangyari sa atin, minsan abuso po tayo. Upang maintindihan natin mga kapatid, itong susi na sinabi ng Panginoon ay susi ng tiwala, susi ng authority mga kapatid. That is why kailangan tayong wisdom from above. Sinabi ni Pablo sa Kristiyano taga Roma, ano talaga ang ating buhay? Saan galing lahat ito? Sinabi ni Pablo mga kapatid, lahat ang ating buhay mula sa Diyos. Ang ating buhay sa pamamagitan niya. At lahat para sa Kanya. Tingnan niyo. Ang ating buhay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, at para sa Kanya. So hindi natin kailangan na magyabang. No po. No? So mga kapatid, ngayon nandito po tayong lahat. Talagang ulit-ulit ang Panginoon sa atin. Mapalat kayo. Mapalat kayo. So mga kapatid, let us always remain blessed before God. Alagaan natin ang susi na binigay niya sa atin, ang kanyang tiwala, ang kapangyarihan na binigay ni Lord. Alagaan natin upang mapalat po tayong lagi sa paningin niya. Amen? Amen? Mag-sit tayo po tayong lahat. Sumasambalataya ako Sa sa Diyos, Diyos amang amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa,